Magandang gabi po sa ating mga kasambahay na laging nakatutok sa atin tuwing Biyernes dito po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan ay napapanood ang ating programang My OFW Story sa pamamagitan ng www.untbweb.com at sa mga smartphones gamit naman ang UNTV apps na pwede nyo pong i-download ng libre. Ngayong gabi po ay tatanggap tayo ng mga tanong mula sa ating mga texters, televiewers at sa mga overseas Pilipino na nakatutok sa ating programa. Ipadala niyo po ang inyong mga katanungan, maging legal questions man yan o pagbati sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Open na po ang ating mga linya 0947-640-6092 para sa mga smart subscribers at 0917-950-0984 naman para sa mga Globe subscribers. Dito lang po yan sa My OFW Story. Dumulog sa programang Mr. Public Service ni Kuya Daniel Razon ang magulang ng OFW na si Janet Carranza upang humingi ng tulong na mapauwi na ito sa bansa mula sa Saudi Arabia. Pinagtangkaan umanong gahasain ng kanyang amo si Janet kung kaya't takot na takot ito at nagpipilit na makauwi. Agad naman nakipag-ugnayan ang Mr. Public Service Team kay Janet, katulong ang Overseas Workers Welfare Administration. Mabilis naman nakakuha ng ticket si Janet pauwi ng bansa at kanina lamang ito dumating sakay ng Emirates Airways Flight 336. Sa arrival area pa lamang sa airport ay hindi na napigilan ni Janet na maluha, lalo na nang magkita silang mag-ina. Salamat po sa UNTV talaga po. Nag-asikaso po na mapadali po. Maraming pong salamat sa inyo. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ano ba gagawin ko? Kasi kung ako lang hindi ko alam, di ba? Kaya lumapit po ako sa inyo para sabi ko kung anong gagawin ko para ito mapauwi siya talaga agad. Personal ding nagpasalamat si Janet kay Kuya Daniel bago umuwi sa kanilang lugar sa Bukawi, Bulacan. Ang Mr. Public Service ay isang programa sa UNTV Radyo La Verdad na naglalayong makapagbigay ng libreng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Sa radyo naman at sa TV at sa lahat ng aspeto na whether on or off camera, ang intention natin na lagi is of course gawin natin yung obligasyon natin sa kapwa-tao natin, ano? At gawin natin yung alam nating mabuti na iniuutos ng Diyos na gawin natin. So kung meron silang nakikita, mas marami silang hindi nakikita dahil kailangan nating sabihin yung ano yung pwede nating gawin sa tulong ng Diyos para at least makalapit yung dapat na lumapit. But for certain, alam natin na marami tayo namang dapat na gawin na hindi na natin dapat ipaalam pa. But lagi ang principle, bakit natin ginagawa, is alam natin ito'y obligasyon natin na gawin. Ito'y pananagutan na ang alam natin mabuti, gawin natin. Pananagutan natin na yung mabuting dapat na makarating sa ating mga kapwa-tao sa tulong ng Diyos ay magamit yung ating kaliitan para gawin yun. But at the end of the day, we will always say, naging maliit na instrumento lang tayo. Ang Mr. Public Service ay mapapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Magandang gabi po once again sa ating mga kasambahay at narito po ang unang magtatanong sa atin sa pamamagitan po ng kanyang pag-text at ang katanungan niya ay ito po ay galing kay Beth Santos of Valenzuela City. Ang katanungan po ni Beth ay, assuming wala akong working permit, may amnesty ba sa bayan na wala kang working permit, no? Anyway, marami pong mga bansa ngayon na medyo tolerant po sa mga walang working visa kaya hindi ka makakuha ng working permit, no? But magkaiba po yun kung gusto ko rin paliwanag kay Beth, ano? Yung working permit po, pag andyan ka na sa bansang kinalalagyan mo, kahit na wala kang working visa, kasi yung working visa, yan po ay requirement kung ikaw ay paalis pa lang, no?
dito sa bansang Pilipinas, pero nakaalis ka bilang turista at you find work in that place that pinuntahan mo po, kahit na wala kang work permit at wala kang pong working visa, ay hintayin mo siguro, baka may mga ibang bansa nag-amnesty, no? Pero sa Kingdom of Saudi Arabia ngayon po, napakahigpit nila. So, umuwi ka na. Next question po, galing naman kay Mr. Matt Torres of Pasig City. Anong load natin regarding direct hiring of foreign employees? Ayon po sa labor code, especially from the Philippine Overseas Employment Administration, hindi po sila pumapayag ng direct hiring, no? Ang exception lang po diyan, tinatawag nilang name hire, o kaya kung yung pong pagtatrabahuhan po ang kukuha ay mga diplomatic post, no? Diplomatic post. So yan po ay hindi po actually direct hire yan, but it's a privilege, no, given to the diplomats na pwede siya pong magpasok ng isang overseas workers na hindi po sa pamamagitan ng agency process. Next naman po na katanungan ay galing po sa numero bilang the last digit po ay 3900 at ang kanya pong katanungan ay, good evening po sir. Nanonood po ako sa inyo at ano po ang ibig sabihin ng salitang paroled? Kasi po napauwi po ako ng barko, may nakasagutan po ako sa barko at tinatakan po ako ng US Homeland Security ng parole. Yun po ay that is a diplomatic term, no, na ginagamit po nila na ikaw ay hindi na po welcome dyan sa Amerika. In other words, ang technical term po dyan ay undesirable alien, no? Dahil po nagiging public charge ka, no? O kaya public hindi pala public charge, kasi public charge parang yun yung sinusuportahan ka ng pamahalaan, no? But ikaw ay parang disturbance, no? You cause disturbance in that place, no? So that's one way of saying you are deported or you are not welcome anymore. Okay? Kukunin po natin uli ang susunod na katanungan sa pamamagitan po ng pag-text ng last digit number 3895. At ang kanyang pong text ay magandang gabi po, anak po ni General Generoso de los Reyes, tungkol po sa manugang ni tatay na nasa Malaysia. Pangalan po ng manugang ay Emilio Montaño Bahamonde. Siya po ay 23 years old at magtatatlong taon na po doon sa Malaysia mula po nung December. Gusto po niyang makauwi na kaso ang problema po ay pineke ang visa niya, kaya takot po siyang dumaan sa immigration at magsabi sa embassy. Yan po ang problema niya, kaya hindi po siya makauwi dahil sa peking visa. Ano po ang kanyang gagawin? Madali lang po yun, no? Huwag mo pong sasabihin na may fake visa ka. Sabihin mo lang po, you go to a lawyer or whoever, magpagawa ka ng affidavit of loss. Sabihin mo po na wala ang iyong pasaporte, kasi pagka sinabi mo na you were issued a fake visa or iimbestigahin ka po, no? So, walain mo na po yung visa mo, dala-dala mo yung Philippine passport mo, you go to the embassy at humingi ka ng travel documents at bibigyan ka naman, no? Hindi naman mahigpit sa Kuala Lumpur pagdating niya sa exit visa, no? They don't require so much exit visa because in the first place we don't have visa requirement in Malaysia, incidentally. So ang gawin mo lang po, no, with your Philippine passport, kung yung passport mo na may authentic and genuine, you go to the embassy of the Philippines there in Kuala Lumpur at sabi mo po na you wanted to go home and you need the travel documents. Next question po from
number 8643. Ano, mga kasambay, binabasa lang po namin ay yung mga last 4 digits, no, para hindi po namin i-compromise yung cellphone numbers ng mga nagte-text po sa amin, no. So that would give you encouragement to mag-text po sa amin, kahit kasi po hindi naman namin babasahin yung full numbers nyo, no. Only the last 4 digits, no. So ito po galing po sa 8643. Ang kanya pong katanungan ay, good evening po, need po talaga ba na 3 years work experience bago mag-apply sa ibang agency? Hindi po. Hindi lahat po ng klase ng trabaho ay they need experience. Ano? Yung pong mga experience na requirement lang, halimbawa sa medical field, no? Doctor, nurse, midwife, you need at least 2 years po. Sa mga caretaker at saka mga domestic helper, I guess about 6 months, ano, training, no, or seminar. You don't need to have an experience, no. But by and large, yung mga ano po, karamihan po mga items, no, na o job orders from the overseas do not need an experience of a period of experience. Okay. So again, another question from text cell phone number is the last 4 digits is 9859. Good evening, Commissioner Soriano. Maaari po bang mag-apply na mga katulad namin mga senior citizens sa abroad? Ano po ang maipapayo ninyong trabaho para sa aming mga seniors? Ako po ay 53 years old na. Nako! Yung pong nag-text sa amin. Ang 53 years old po ay hindi pa senior citizen. Okay? Dito po sa ating bansa, actually, pwede ka pa magtrabaho hanggang sa pribado po at hanggang 60, no? Sa ano naman, sa government, no? Hanggang 65. Sa judiciary, hanggang 70. Ang senior citizens po starting 60 years old, no? By the way, gusto ko pong batiin ang aking sister, no? Si Liberty Soriano, na who turned, po, si Liberty Soriano Basilio ay 60 years old na, no? And she's supposed to retire this month, but she was renewed by her new employer, another bank, ano, for another 5 years. So, congratulations, Liberty, and happy birthday to you. Okay, next question po from Miss Jeneline Buol. Good PM po sa my OFW story at kay Commissioner Soriano. Tanong ko lang po, may hirapan po ba ako makakuha ng passport pag na-deport? Kasi po, na-deport po kasi ako at nakulong po ako dahil dito sa Dubai kasi pinaskulong po ako ng aking asawa na boyfriend kong Arabo. Pinakulong po ako ng asawa ng boyfriend kong Arabo. Love triangle yan, no? Ano po yan? Love case po yan. So, na-deport ka, hindi ka na po makakabalik dyan sa Dubai. Okay? Pero pwede ka pag mag-apply ng trabaho sa ibang bansa, no? Kasi hindi naman na-cancel yung iyong passport. Ikaw nga lang ay na-cancel lang yung visa mo kasi kasalanan po kasi yan ng umibig sa may asawa. Ang tawag po nila dyan love case. Dito po sa atin, love triangle at tinotolerate po dito yan, no? At hindi po pinapakulong. Dyan po sa Dubai, especially in the Middle East po, no? Sa mga Gulf area countries, bawal na bawal po yan. In fact, kahit po hindi love triangle yan, no? Pag nakita po kayo dyan, magkasama, kaya magkasama sa isang sasakyan, sa bahay, na kayong dalawa lang, isang lalaki at isang babae, na wala po kayong kasamiento, bawal na po yun. Di mas lalo na po kung ikaw ay dalaga at pumatol ka po sa may asawa na local pa, no? Bawal na bawal po yan, no? So, umuwi ka na po dito, pwede ka pag mag-apply, work abroad, no? But not of course in the United Arab Emirates. Bawal ka na po dyan. At wag mo nang gagawin yan. Huwag ka na pumatol sa may asawa po dahil bawal na bawal po yan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao at sa mata ng ating batas.
Okay, para po sa mga nasagot naming mga text messages, sana po ay nag-take notes kayo at kung hindi nyo po masyadong naintindihan, ay maaari po kayong mag-text ulit. At kung may follow-up questions po kayo, ipadala nyo lang po sa My OFW Story. At huwag po kayo maglilipad ng channel at magbabalik po ang My OFW Story. Nagbabalik po ang My OFW Story. Ngayon naman ay panoorin natin ang iba't ibang special events sa Australia at ang 47th International Sydney Boat Show. Yan po ang ihatid sa atin ng ating correspondent sa Australia, si Nina Del Rosario. When it comes to events, Australia is one of the most active countries to be showcasing the nation's booming tourism. In fact, among the country's top 5 key tourism markets are America, Brazil, China, France, and Germany. Having them across 4 main areas of interests like coastal, consumer events, food, and nature. One of the events that people look forward to is Perth's first inner-city outdoor ice skating rink called Winterland. A 250 square meter ice skating rink transforms the urban surrounds into a magical winter wonderland. This event is not only attractive to kids but to many adults alike. Tourism Australia also supports the upcoming Inland Tourism Awards in Griffith, New South Wales for a gala dinner presentation, where guests and participants are invited to join the masquerade party. And those are just some of the events here in Australia that we can look forward to that will not only entertain the public but will certainly provide an increase in knowledge about what's happening here in Australia. This is Nina Del Rosario from My OFW Story, Sydney, Australia. Maraming salamat, Nina Del Rosario. Siya po ang ating UNTV correspondent dyan sa Sydney, Australia. Ngayon naman po ay sagutin natin ang pang katanungan ng mga overseas Filipinos mula sa Dubai. Com Soriano, good evening po. Sa abroad po ako nagtatrabaho at matagal na akong hiwalay sa asawa at may balak ako mag-file ng annulment of marriage. Kailangan bang nasa Pilipinas ako habang nililitis ang kaso ko? Pwede bang kamag-anak ko na lang ang magbigay ng testimonya sa korte at hindi na ako umuwi sa Pilipinas? Okay? Una sa lahat, no, pag nag-file ka ng annulment of marriage, you need an affidavit complaint o kaya petition. Yung pong petition na yan, pwede mong pagawa yan sa abogado dyan o kaya abogado dito sa Pilipinas. Pero pagka yan ay ninotarize, kinakailangan, may attestation, kinakailangan sumumpa ka dyan, no? So kung nasa ibang bansa ka, sa Dubai, at dyan ginawa ang petisyon, kailangan sumumpa ka, pumunta ka sa konsulada, no? Sa consular office, dyan sa embassy. No? Sa Dubai, kasi ang embassy ay nasa ano ba yung tabi ng United Arab Emirates. Anyway, ang sa Dubai, consulate lang andyan. No? Pumunta ka dyan, palagyan mo ng red ribbon, no? May attestation process po dyan. Pero ang may sasuggest ko, kung i-timing mo na lang, pagbakasyon ka dito sa Pilipinas, paggawa ka agad ng affidavit complaint o kaya petition for the annulment of the marriage, and then isumpaan mo yan, inonotarize yan, at i-file mo ka agad sa regional trial court ng lugar ng residensya mo. And then, pwede ka nang bumalik sa Dubai and wait for the summons, no? Pag yan ay nabigyan ng due course, bibigyan ng notice yung abogado mo, at kung kinakailangan magkaroon ng, kasi ang procedure dyan, magkakaroon ng mediation, no? Pwede kang mag-waive doon sa mediation. Pwede mong sabihin sa abogado mo, hindi na kailangan presensya mo. Pero pag kinakailangan sa hearing na at kinakailangan ng inyong testimony, then you have to come here in the Philippines and testify. Then after your testimony, you can again waive your presence during the court proceeding. So, mahalaga po na yung pag-file mo ng petition for annulment, dapat po andito ka at doon po sa mediation, pwede mong i-waive. But if you are asked to give your testimony, then kinakailangan andito ka. After that, you can waive your presence. Pagkatapos po sa Dubai, sagutin naman natin ang katanungan mula sa bansang Singapore from
Jenny. May karapatan po ba ang previous employer na maghabol kahit na may exit clearance? Well, pagdating po dyan, hahabulin ka para hindi makauwi dito sa bansa, hindi po niya mahabol. Unang-una po, maluwag naman dyan sa Singapore, no? So when you have the passport, you have the ticket, you have the exit clearance, hindi ka naharangin ng immigration ng Singapore. Ang magagawa lang ng previous employer mo ay ireklamo ka kung ano man po yung kanyang cause of action. Let's say may breach of contract, yun lang po. But for him to prevent your departure, hindi na po. Isunod naman natin ang katanungan from Qatar. Sa Doha po ito. At ang katanungan po ni William, maganda bang i-declare na lost ang passport kung ito ay ayaw ibalik ng employer? Nako, William, you cannot perpetuate a wrong by doing a wrong. You know, be honest. Pumunta ka dyan sa embahada o kaya sa consular office and tell them the truth that your Philippine passport was surrendered to your employer and your employer refused to give it back to you. Okay? Ang unang gagawin po ng labat dyan o kaya ng consular officer is for you to disclose sino mo yung employer mo, address, and they will try to retrieve your passport. Kung hindi po nila ma-retrieve ang passport mo from the employer, they will issue you a travel document. Pagka binigyan ka ng travel document, that is a one-way document. So you can exit Qatar, go back to the Philippines, and once you are in the Philippines, you can now apply for a new passport, no? Doon pwede mo nang mag-affidavit na again your passport was confiscated by your employer, and through the help of your of the embassy hindi rin nila nakuha, so papayagan ka naman po, no? So wag ka magsisinungaling pag nag-apply ka ng panibagong passport. Okay, ito po panghuling katanungan na po, no? Galing naman po ito sa Melbourne, Australia, no? Mula kay Charm Agdipa. May mga discount options ba na ibinibigay ang gobyerno sa mga hindi nakabayad ng land tax? Well, yung land tax po, real estate taxes po yan. Ang sumisingil po yan ay ang local government unit. Okay? Pagka yan ay hindi mo nabayaran sa tamang takdang oras, meron pong mga surcharges at penalties. Yun po, pwede mong sigurong i-negotiate yun na yung pong mga penalties at mga surcharges po ay i-waive, no? At pwede naman po, they have the discretion, no? The treasurer has the discretion to waive those penalties and surcharges except the interest. Okay? At kung tinatanong mo ay discount, may nagbibigay po ang mga local government ng unit ng discount kung ito po ay advance payment, no? There is, I suppose, 15% discount if you pay before the actual date of payment. Let's say, magbabayad ka ng real estate taxes, ano? Muerta sa lupa ng 2014. Pag nagbayad ka po ng December of 2013, may 1 year discount ka, no? Malaki-laki po 'yan, no? Yun po ang alam ko na nagbibigay ng discount, okay? Sasagutin po tayo ng mga tanong dito sa Pilipinas. Ito po ay tanong ng isang former overseas Filipino workers na si Bimbi de la Torre ng Nueva Ecija. Magandang gabi po sa iyo, Commissioner Soriano. Ano po ba ang security of tenure? At ito ba ay applicable sa mga OFWs? Yung pong security of tenure po yan, no? Sa private sector po, yan po ay born about ng inyong kontrata. Kasi po may principle of contract po tayo. Kung meron kang contract of employment, kung ano po yung terms ng contract of employment po, that is the law between you and the employer. So, pag nakalagay po doon ay 2 taon ka po na may kontrata, yun po yung security of tenure mo.
na hindi pwedeng i-terminate yon, hindi ka pwedeng tanggalin within the 2 years na walang valid cause, no? Sa government naman, as long as you are in the government, meron din security of tenure. Okay? Sunod naman po ay from Makati City. Ito naman ang katanungan ni Eddie Tan. Good evening, my OFW story at kay Commissioner Soriano. Nakatanggap ako ng offer sa company sa abroad. Sabi po sa offer, ako ang magbayad ng working visa, tapos i-reimburse nila. Tama po ba? Nako, mag-ingat ka dyan, no? Mag-ingat ka dyan. Kasi po, pag mga ganong bagay na yan, at kahit po makaalis ka, ay hindi i-reimburse niya, no? At maghanap ka na lang po ng isang employer na wala pong placement fee. So lahat po yan ay, of course, pagka nag-apply ka sa abroad at walang placement fee, yung pong mga personal expenses mo, yung passport, yung mga medical examination po, sasagutin mo yan. At, pero yung ticket mo, no? Yung visa mo, ay, kasi yung visa mo papadala ng, ng employer mo. So yung visa mo po, yung employer mo po, prospective employer mo, ang magkukuha yan doon sa post, no? So siya po ang magbabayad, no? Pero mahalaga, sumangguni ka na lang sa Philippine Overseas Employment Administration. From Cathy Perez naman of Malabon. Good evening, Commissioner William Soriano. Paano po i-process ang direct hire OFW? Ano ang dapat gawin? Wala po, hindi po pinapayagan ng pamahalaan o ng Philippine Overseas Employment Administration ang direct hire, no? Ang tawag po nila dyan ay name hire, no? So, pero mas ang payo ko sa iyo, bago ka mapasubo, kasi ang kahirapan po dyan sa direct hire o sa name hire, kayong dalawa po nung employer mo nag-uusap. Ay kung kadalasan po sa online lang po kayo o kaya sa mga correspondence lang po kayo, ay hindi ka po nasisiguro. Hindi katulad po, pag dumaan ka sa ahensya, yung pong job order mo, yung pong accreditation ng employer po, yun po ay nire-repaso ng Philippine Overseas Employment Administration. At yung kontrata mo po ay ayon sa standard ng Philippine Overseas Employment Administration. So medyo safe ka dyan at protektado ka dyan. Ito naman po ang mga ipinadalang komento sa atin ng mga cellphone number 8932. Sabi po niya, galing talaga ni Commissioner Soriano. Maraming salamat po. You will learn a lot of things kasi detailed po ang mga information. Nahimay na niya ang mga informations that are very vital. Keep it up. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Babalik po ang My OFW Story. Ngayon naman po ay mayroon tayong phone call galing sa numerong 2577. Magandang gabi po. Welcome po sa My OFW Story. Ano po ang inyong katanungan? Hello, magandang gabi po, Commissioner. Yes, magandang gabi sa iyo. Yung tsahin ko po kasi, sir, nasa Hong Kong. Opo. Ngayon ho, empleyado sa domestic helper. Mm-hmm. Kaya lang po kinuha ho yung passport niya at humihingi ho ng 500 Hong Kong dollars yung employer. Ano ho bang pwedeng gawin? Well, bawal kasi yung no? But it has been a practice, no? Kahit unong ako yung OWA administrator po dyan, practice po yan ng kinukuha po ng employer yung passport. Ang kanila pong rason dyan ay para hindi ho mag-jump ship, no? Kasi usong-uso kasi naman dyan ang lipatan ng mga employer. So para hindi makalipat ng employer po yung domestic helper, kinukuha yung passport, kunwari po for safekeeping, no? Pero pagka ho gusto mo nang kunin yung passport mo, ang pinakamaganda dyan ay punta siya sa consular office and let the consular officer retrieve the passport. Hindi po makakatanggi employer. Ngayon, kung humihingi po siya ng 500 Hong Kong dollars, baka ho yan ay nakautang o kaya baka yun yung ginastos ng employer para makuha yung domestic helper. So, dapat po yan i-refund, no? Pero ang pinakamaganda dyan, you advise your relative, kumonsulta po
sa embahada, sa consular office dyan sa Hong Kong. Kasi ayaw na po niya doon sa employer niya at hindi daw po siya pinagsisimba ng linggo. That is correct. Pero alam niyo ho, may kontrata yan. Hindi ka basta-basta umayaw no? Kaya ho, siguro pinipenalize siya nung employer niya ng 500 Hong Kong dollars para yun yung reimbursement ng nagastos niya. Kaya lang, mag-ingat din siya dahil pag lumipat po siya ng employer at hindi yan po ang sponsor niya, baka magkareklamo pa siya, baka kasuhan pa siya na kung ano-ano mga inumit niya, whatever. So, ang pinakapaganda po yan, ayusin niyang mabuti, magpaalam po dyan siya sa employer at kusapin po siya ng labat. Kasi delikado po yan na biglang maglipat na lang siya ng employer, mainis po yung original o yung original principal niya, magkakaproblema pa yan. Kaya mas maganda po yan, mahinaon po na makipag-usap sa kanyang employer na kung maaari po bitawan na siya at yung mahusay sa kalooban upang sa ganon maiwasan ang problema. Tayo, Dad, kailan tayo pupuntang Hong Kong? Birthday mo na Ay, ikaw, kung gusto mo, bukas. Happy birthday, Dad! Thank you, darling. Thank you. Birthday to you. Happy birthday. Any follow-up? Wala na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hindi. Happy birthday. Hindi. Tapos na ako? Happy birthday Hello? to you. Happy birthday. Ay, wala. Celebration na. Happy birthday to you. Oh, talaga. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Nasa linya pa si Atty. Kiwi. Dad! Yeah, darling. Go ahead. Are you going to Hong Kong on your birthday? Huwag ka mag-apply ng domestic helper doon, ha? Happy birthday, happy birthday. Okay? Happy birthday to you. Wow, very nice. Meron pa. Eh? May nasa linya pa. Okay, sino nasa linya? Dad! Yeah? Hello. Hello. Yes. Magandang gabi, Commissioner. Ay, Deputy Commissioner, soon to be Commissioner, Galan. Babati lang po sa inyo ng happy birthday at God bless. Ay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay. Do I have to blow the candle? Yes. Okay, so wish. More life. Okay. More birthday to come. Happy Okay. birthday Sige. to you. Thank everyone. Happy birthday Okay. to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, so Ano, birthday message? Happy birthday to okay yan. Siyempre, salamat po, no? At again, I would credit this to my daughter. Press niya ako. But una sa lahat, papasalamat din po kay Brother Eli Soriano. At hinayaan po tayo sa kanyang patnubay. Andito po tayo. At, nasa Kiwa pa pala. Okay. Okay, Atty. Kiwi, what is your birthday message to your dad? I was wondering when we're gonna go to Hong Kong also Okay. August Happy 8. birthday. Yeah, thank you again. Thank you again, my son. Putol yata kanina Again? Pero okay yung advice mo, papauwiin ko na yung tsahin ko. Oo, hindi kita nabusesan eh. Ang galing mo mameke ng boses eh. Siyempre, yung trabaho ko dati. Happy birthday, Dad. Sabi mo kay Mika, congrats ha. Siya yung nagplano lahat din. Yeah, I know. Okay. Okay, maraming salamat po at
lalo-lalo po kay Brother Eli Soriano at of course Kuya Daniel Razon and Attorney Ruth Soriano kasi pang 5 taon ko na po, pang 5 taon ko na po dito nagse-celebrate ng aking kaarawan. No? I started in 2009 and then now it's 2014 I'm still here. So maraming salamat po, Brother Eli Soriano and Kuya Daniel Razon. No? At gusto kong pasalamatan po sa aking Director Lito D. Guzman at lahat po ng mga staff dito, ang ating floor director, of course yung ating mga cameramen, no? Kahit to gutom na patuloy pa rin ito kainin lang natin yung cake So maraming salamat po dito sa mga cameramen, sa ating mga technicians, sa ating mga engineers. Maraming salamat po. And of course, ang ating bagong guest coordinator si Sheng Valdez, and of course itong mga bodyguards ko si Jimmy, si Emir, ang aking loyal na driver, si Pedro, and of course, my associate producer, Wyla Soriano. Okay? Siya po daw ang mastermind dito. So maraming salamat po. No? At bago po ako magpaalam, gusto ko rin pong pasalamatan sina Louie and Nas Gamboa. Sila po ang may-ari ng Erase Placenta. Ito pong mga beauty products ng Erase ay available na po sa lahat ng mga department store. And of course, Mr. Joe Kepwa ng Mayor Paint na mahabang panahon nang sumusuporta sa ating palatuntunan dito po sa UNTV. Mabuhay ka, Joe Kepwa. And of course, yung po pinakamasipag, pinakamagaling at walang kupas po, si Kalilia Esparago. Siya po ang chairperson ng Dagat-Dagatan Council of Leaders. Keep it up, Kalilia. And thank you, Love Desserts, for the cake. No? Bagay na bagay po. No? And of course, muli, pasalamatan ko po si Kuya Daniel Razon. Siya po ang may konsepto ng My OFW Story. And of course, sa patnubay po ni Brother Eli Soriano sa kanilang kagandang loob sa pagbibigay ng itong programa sa telebisyon na alam ko po namang magiging kapaki-kapaginabang sa ating mga overseas Filipinos sa loob at labas ng bansa. Mga kasamba, hindi po masama ang mangarap. Lalo na kung para sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay, ang paghahanap natin ng trabaho sa ibang bansa. Pero wag po nating alisin sa ating isipan na maraming mapagsamantala sa ating lipunan na nagpapahamak ng kapwa nila Pilipino. Magtanong po tayo sa mga lehitimong ahensya ng pamahalaan. Muli, ako po si Commissioner William Soriano, laging makakasama ninyo po dito sa My OFW Story. Happy weekend.